Welcome back sa Pinoy MD, mga kapuso. Siyempre, tanungan portion na naman tayo dito. Mula po sa ating mga ka-Facebook dyan. Para kay Doc Dave, ang tanong na yan. Ready? Okay, game. Game! Game na uli. Sabi nga bring it on, di ba? Mula muna tayo kay Raven Nelasco. Bakit kaya daw siya dighay ng dighay? Ano ba? Normal ba daw yan? Alam mo, Raven, hindi normal yan. Kung madalas, ano? So, dalawa siguro ang maaring sanahin niya. Number one, baka yung has something to do with your yung pagkain mo. Halimbawa, Connie, yung kung sobrang bilis kumain, Ganun ba yun? o kaya yung salita ng salita habang kumakain, di ba kaya don't talk when your mouth is full. Ganun pa Or din. baka naman sobra sa mga carbonated beverages, gaya ng soft drinks, beer. Kasi yung pagdidighay, swallowed area na eh. So, yun siguro kailangan mong iwasan, yung tatlong yan, ano? However, yung madalas na pagdighay may also be a sign ng isang sakit. Okay. So, kadalasan dyan yung mga sakit na related sa digestion, gaya ng GERD, acid reflux, gastritis, o maaaring gallstone. So, mas maganda siguro magpatingin ka sa isang gastroenterologist para masigurado lang na hindi yan ay sintomas ng Mas malalang sakit. Oo nga naman. Alright. Good to know. At least may gabay tayo dyan. Ito, tanong to ng marami nating mga kapuso. Ano-ano daw ang posibleng dahilan ng matagalang pananakit ng ulo? At paano raw madidistinguish kung ito'y ordinaryong sakit ng ulo o may iba pang mas malalang klase ng sakit? Maraming sanhi yan, Connie, lalo kung chronic headache ang tawag dyan. Well, usually it has something to do with the tension. So, muscle headache, tension headache. Ang sanhi niyan yung mga muscle na naninigas o nag-i-strain dito sa ulo. So, usually ang sintomas niyan is ang sumasakit yung buong ulo. Okay. Or at least kalahati ng ulo. Hindi siya specific area. Hindi specific area. Pag specific area, yun yung kadalasan. Yes. Okay. O kaya kung yung dito naman sa may batok, siyempre high blood. High blood. Or baka rin sa mata. Oh. Maaari din naman parang dito sa harap ang parang sumasakit, maaaring sign yan of chronic sinusitis. Alright. Okay. However, pwede rin kasi yung sanhi ng mas madalang sakit eh. Maaaring sa utak mismo. So, sa kanya kasi, sabi niya pang matagalan na, which means chronic headache. Yan talaga ay isang indication din para magpatingin talaga at masuri kung bakit pang matagalan ang headache na yan. So, mas maganda magpunta siya sa isang neurologist. Tama. O yan ha. Para lang din na, huwag naman tayo matakot. Basta importante, meron tayo mapuntahang eksperto para mapatingin tayo ng husto. Di ba? Yes. Ito naman mula kay Beng Bakani. Anong ibig sabihin kapag may kulani sa liig? Ang kulani sa leeg, dalawang maaring dahilan niyan. Number one is infection. Kasi kadalasan, yung kulani, andyan yung mga cells na lumalaban sa infection eh. So, kapag mayroon kang ubo, sipon, or infection, maaring lumaki yung kulani mo. Okay. Pero usually, pag infection, yung kulani niya ay hindi naman gaano lumalaki. At saka ito ay malambot pag kinakapa mo. Okay. Dito Kasi, yan, mga ganyan. Yes, kulani. ito sa leeg. Oo. Ang second na possible cause is of course a tumor or a cancer. Kasi yan din sa mga kulani na pupunta yung cancer pag ito ay bago kumalat sa buong katawan. Usually, pag ito naman ay kulani dahil sa cancer, mas matigas ito. Tsaka matagal. At saka pang matagalang palaki ng palaki. Ayun. So, siguro mas maganda ko, magpatingin muna siya sa doktor para malaman niya kung yan ay infection lang o baka kailangan ng further work-up na para masiguradong wala siyang mas malalang sakit. Tama. Kasi dito naman ho sa Pinoy MD, we can only give yung general na diagnosis, syempre. Dito personal. Iba pa rin, syempre, yung kayo mismo ang makapagpatingin po sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor. Samantala, mula naman kay Michelle Legaspi Lim, kung may hypertension, ano naman ang hypotension daw? At ano daw ang gamot dyan? Well, ang hypotension is the opposite of hypertension. Meaning, masyado naman mababa ang blood pressure mo. Usually, Connie, it's below 90/60. Pero general lang yan kasi depende yan sa age sa age nung tao. So, meron kang hypotension, maraming possible causes yan at ang gamot ay will depend on kung ano yung cause na to. Maaring as simple as dehydration lang yan or baka meron siyang ibang gamot na tinitake na nakakakos ng hypotension or it can also be a sign of more serious disease like heart disease, kidney disease, and so forth. Para malaman kung anong gamot na bibigay sa iyo, kailangan muna magpatingin sa doktor para malaman yung sanhi. Kasi yung gamot nito will be based on kung ano yung nagko-cause ng hypotension mo. That's right. Eto naman po mula kay Alona Cadwada, naaagapan ba, Doc, ang hepatitis A? Oo. Ang hepatitis A, yan ay kakaiba sa ibang
klase ng hepatitis. Bakit? Kasi yan ay hindi bloodborne o hindi at saka pwede siyang gamutin at maaaring maagapan. Ang sanhi niya na ay yung pag-take mo ng maduming pagkain o tubig. Oo. So madali siyang agapan, dapat hand washing bago kumain. Tama. Iwasan mo yung mga pagkain na mga tubig na mga medyo questionable. Hindi mo sigurado. Malinis o source, hindi. oo. At hindi lang yan, Connie, meron din bakuna para sa hepatitis A. So, pwedeng maagapan. Pwedeng maagapan. Good news, hindi ba, mga kapuso? At thank you very much, syempre, sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang katanungan at patuloy na nagtitiwala po dito sa amin sa Pinoy MD. Syempre, Doc, mamaya, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating kwentuhang pangkalusugan. All the way. Yes! Kasama pa rin natin siya. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Pinoy MD.